Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nabuking na nga ang mga pandaraya nga sa election. Dito nga natin mapapansin na talagang ginagawa na rin ng mga mandaraya at mga pulpolitiko ang kanilang makakaya. Lalong-lalo nga ngayon na alam nila na kayang-kaya nilang madaya ang mga smart magic na ito. Ngayon nga ay nabuking na at talagang ibinunyag na nga sa publiko ang talagang matinding pandaraya nga sa election. Ngayon nga ay maraming nagtataka kung bakit nakalusot ang mga ganitong klase, kung sino nga ba ang mga sangkot. Kaya naman ngayon ay talagang may malawakang investigasyon na nangyayari at talagang hindi pa rin titigil ang matitinong mga opisyales dahil patuloy ang pakikipagbaka. Dito nga natin makikita na kung ang matitinong mga opisyales o mga kandidato ang nanalo ay sasabihin na talagang dapat nga talaga silang matanggal. Ngunit kung ang mga pulpolitiko ng mga nagbubulsa ng kaba ng bayan ay hindi nila pinapatalsik at hindi nga nila pinafailan ng mga diskwalifikasyon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kaya tama yung ginawa ng Solicitor General Maynard Guevara when he filed a petition for certiorari kasi there was an excess or lack of jurisdiction. Kaya sabi ng court, tama ang petition dahil yung mismong court ay violated the constitutional mandate. Kailangan kasi pag may decision ka, you have to explain exactly the facts of the case and then the evidence upon which your acquittal is based. Anyway, wala, hindi niya ginawa yun eh. Basta sinabi niya lang, since the testimony of Ragos was recanted, then there is no more basis for the guilt of the accused. Well, Doon nga medyo nalalabuan ako sa korte doon eh. Tama si Panelo doon eh. Parang walang kinaugnayan na eh. Ba't di mo man lang pinaliwanag? Bakit hindi mo pinaliwanag na dahil sa pag-recant ni Ragos, hindi na guilty? May iba pang ebidensya na nagsasabi di umano na guilty si De Lima. Ang problema, hindi niya pinaliwanag doon sa kanyang desisyon. Yun ang sinasabi ni Panelo. At dahilan kung bakit sinabi nung mas mataas na korte, which is the CA, the Court of Appeal, sinasabi nila, sandali, mali ito null and void tong decision mo. Ipaliwanag mo ngayon kung bakit ganyan na naging decision mo. Mas mataas ang Court of Appeals kesa sa RTC. Attorney, is it just a matter of rewriting that decision or could there be a retrial? We do know that there is So sabi dito, kasi yan ang argument ng kabilang kampo eh. Ano lang naman yan, papaliwanag lang naman, isusulat lang paliwanag lang ng RTC. O baka naman another trial. Principle against double jeopardy in the Constitution that no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Ano pong ibig sabihin pag sinabing null and void yung decision ng Muntinlupa RTC? Binabawi ba yung acquittal na yon? At pwede bang itry ulit? Given nga po yung principle against double jeopardy. Alam mo, para maging valid ang acquittal, kailangan one of the more important elements is may jurisdiction ang hukuman. But since the court has rendered the decision saying that there was a grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, di ibig sabihin, the element para ma-validate mo yung acquittal is missing. And therefore, it's null and void. Kung null and void, then there can be no double jeopardy. Now, as to your question, magkakaroon ba ng trial? Not necessarily. Ang sinasabi ng hukuman, kulang yung ebidensya that will show the guilt. Another thing, kulang din yung explanation mo kung bakit mo ina-absolve to.
Wala kang pinopoint out ng mga evidence that will lead to the acquittal. Not even the law, wala ka rin sinasabi. Kaya mangyayari yan, there will be a continuation of the trial. As I said earlier, ang pinakamahalaga kasi doon, Gretchen, you should prove na yung kalakaran na nagsinungaling ka ay hindi mo ginawang voluntaryo. Madalit sabi, kaya ka nagsinungaling kasi inakot ka. Merong mga circumstances that force you to lie. Kaya nung mag-recant ka na hindi totoo yan. Ang katotohanan yan, hindi naman niya tinanggap ang pera o hindi ko naman ginano. Kailangan prubahan mo muna yun. Otherwise, walang maniniwalang hukuman sa'yo. Kaya nga ako nagtaka na on the basis of that recanted testimony, bigla siyang inabserto. Kaya I remember in my show and other interviews on that very day na in-announce, binanatan ko na ng binanatan niya. So kung mali yan, dapat mag-appeal kayo niya. Okay. With that said, what is the best scenario here? Is it the same judge that will be presiding over the hearings, or should this be raffled off to another judge, given that the ruling says that there was a grave abuse of discretion and over lack or excess of jurisdiction? Well, the decision says it's remanded to the same court of origin. So the judge can proceed, or he can recuse himself, or there might be a motion from either parties to inhibit himself to proceed with the case. So depende yan. Kung magkaroon ng recusal, o kaya naman nag-voluntary na siyang umalis, inarako niya. Okay, on the part of Rafael Ragos, you said that there is a lack of evidence that he was threatened. He claimed that former Justice Secretary Vitaliano Aguirre III forced him to sign an affidavit accusing Senator De Lima and his former security Ronnie Dayan of involvement in illegal drugs. Ano po ang dapat ma-produce na ebidensya ni Rafael Ragos, no, to certify that he was threatened, intimidated? Unang-una, sinasabi niya, tinakot siya. And yet, there is no proof of that. Wala siyang testimonya kung ano yung pananakot na ginawa. Pangalawa, you must remember na yung recantation happened almost 5 years after the testimony was made in court. And in the interregnum, in the interval, alam mo ang ginawa ng Ragos, katakot-takot na nagpahayag siya. Paulit-ulit niya sinasabi yung testimonya sa hukuman. Sa congressional hearing, kung hindi ako nagkakamali, twice or 3 times niya inulit yung mga testimonya niya. Moreover, yung sinasabi niyang natakot siya dahil Secretary of Justice, nawala na si Secretary Vitaliano. Tindi niya na, no? Kaya nga dapat talaga sa korte natin ang trial hindi sa public di ba? What do I mean? Hindi kasi minsan marami sa ating mga napapublic trial lang Dito kasi kung talagang tinakot ka, kaya ka nag-recant ng iyong kaya mo sinabi yung mga yon dati, kailangan mong patunayan. Paano ka tinakot? You have to prove that. Hindi basta-basta pumayag ka lang na natakot ako kaya binago ko. Kasi sasabihin pa rin ng korte ngayon, baka naman kasi ngayon, meron na naganap na hocus-pocus kaya ka nagbago ng testimony mo. Di ba? So you have to prove na talagang merong pananakot na ginawa sa'yo kaya ka nagsabi na guilty si De Lima. Di ba? Kaya mo sinasabi, kaya mo nilaglag si De Lima. Kailangan mo i-prove yun. Ang lupit po niyan. Kung katulad ka ni Atty. Claire, sasabihin sa'yo, sino nagsabi? Sino nagtanong? Ano na? Aguirre at that time, ba't hindi siya lumabas kung totoo yung sinasabi niya? Kaya may problema talaga. May problema yung kanyang tsorya na kaya siya nagsinungaling, inirit lang siya, tinakot siya, will not lie.
Okay, Attorney, we'll get more clarity on this from the other side of defense, from the defense of Attorney De Lima right after. Pero gusto ko lang po kayo tanungin, no, on another note, in another topic, what are your reactions to the results of the midterm elections and the showing of the Duterte? So ayan na po mga kababayan. So yan po ang update. Ngayon, hindi ko naman po sinasabi sa inyo na agad-agad babawiin ba yung kanyang release. Kasi medyo ano ito Ang nangyari dito, pinalaya, pero ngayon, parang sinasabi, yung decision na nagpapalaya kay De Lima ay null and void. So, will the court issue another warrant? Di ba? Ano ho kaya ang magiging ano? Sa tingin, ewan ko sa tingin ko, sabi ko nga sa inyo ngayon na nagbabago na ang klima. Read between the lines, I cannot tell you directly Ngayon nagbabago na ang klima ng politika, magbabago na rin ang klima. Alabo mo, Banatbay. Pero kung naintindihan nyo na. Kasi alam nyo mga kababayan, ganyan po ang nangyari. Nung una kasi, they play God. They play as if they rule the world. Of course. Pero sabi nga, actually may nag-advise sa akin ito, antayin mo. After the election, the environment, the political environment in the Philippines will change. Why? Because makikita dito how powerful na yung the Duterte and how weak is the administration. Siyempre, sunod lahat dyan. Sunod sa ganyang klaseng klima ang lahat. Whether lang yan. Whether kung anong branch pa of the government. Yan. Ano ibig ko sabihin? Kasi marami naman din talaga na hindi pumapalag. Bakit? Ang ginagawa nila, they know the truth, but they would just delay it. Bakit? Kasi nga, natatakot sila pumalag dahil ikaw ang yayariin. Pero now, nakikita nila that the house is falling down, the house is going down, they would reconsider yung mga decision nila. Yun lang. Gusto ko lang sabihin, bahala na kayo mag-read between the lines. Kasi syempre, mahirap naman. So, ako, sa totoo lang, ako po'y natutuwa sa mga pangyayari. At sabi nga nila kaya tayo daw nagre-request ng manual counting, it's because bitter tayo. No, we're not. Well, we're happy with ito mga kababayan, we are happy with the result of the election overall. Ano ibig sabihin? Yung mga nanalo sa lokal, ako, nakakita talaga ako personal na mga dayaan. Pero yung pangkalahatang nangyari, natanggal yung mga katulad na hindi natin gusto, nawala ng yung mga buwisit, yung mga nawala sa gobyerno, yung mga piling sisiga-siga, natanggal. Ibig sabihin, at ito, lantarang, lantarang Duterte versus Marcos na yan. Halimbawa na nga lang po niyan, yung Cebu, di ba? Yung governor. Alam mo, napanood ko yung interview nung si Governor Pam. Grabe, simpleng tao lang pala. Isang OFW dati. Parte pa siya ng maisog. Ganon lang. Tapos, binangga ang isang Governor Gwen. Ang lupit. Hindi basta-basta si Governor Gwen. Kita mo naman kung paano magalit yun. Nagiging yun. Napapanood ko yun sa mga Sleeping Beauty. Yung itsura ni Madam Gwen, di ba? O, di ba? Pero yet, natalo. Dahil walang iba kung hindi si mga Duterte. Credit sa mga Duterte talaga yun. They see that the power of the Duterte lalong lumakas nung kanilang tinagpias si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Kaya magbabago na environment. Isa dyan, yung impeachment. Magbabago na yan.
decisions. Naku po. Kasi alam mo, bakit ko sinabi na ganun? Kasi nga, yung mga natin, ako kasi meron akong faith pa rin. Meron pa rin akong tiwala sa justice system natin. May tiwala pa rin ako. Hindi lang sila masyadong nakagalaw nitong mga nakaraan dahil din siguro sa banta ng nasa kapangyarihan. Pero ngayon nakikita na nila na yung banta ng kapangyarihan ay unti-unti nang nawawala. Diyan na nila inilalabas ang katotohanan. Kaya mga kaibigan, itong darating na 3 taon ito, manood kayo. Ako, excited ako. Excited ako kasi talagang lalabas at lalabas na ang mga katotohanan. Tapos na yung impeachment. Sa tingin ko, makakalaya na si Pangulong Duterte. Sa tingin ko, yung dapat makulong, makukulong na uli. At yung dapat palayain ay dapat makalaya na. Maniwala ho kayo sa akin, unti na lang, konti na lang. Hindi ho natutulog ang Diyos. Yan ang palagi ko sinasabi. Kung tayo mga Pilipino, iba sa atin natutulog, ang Diyos po hindi natutulog. Yan po ang tatandaan natin. Ha? Kaya magmatsyag po tayo, mga kababayan. Okay? Maraming salamat po. Ha? God bless everyone. Sana ho, sa napakahabang video na ito, na isip-isipan nyo rin mag-subscribe. Kasi ang dami pang hindi subscriber. At kung gusto nyo na rin po akong suportahan para tayo manatiling independent, magpa-member na rin kayo. Kasi po yung subscription, libre po yun. Yung membership, para po kayo ay nagsasabi, nagkukumit kayo ng kada buwan na certain amount. Nandyan po yan. Ha? Wala hong puwersahan dyan. At least tayo po ay transparent kung sinusuportahan nyo po ko at itong channel na ito na manatiling independent, manatiling hindi nababayaran, manatiling matapang at lumalaban sa mga katiwalian, lumalaban sa mali. Kung gusto nyo akong patuloy na maging independent, suportahan nyo po ito through the membership or through, kahit kung ayaw nyo talaga yun, at wala din kayo, hirap din kayo, wala namang problema yun, subscribe na lang kayo o di kaya mag-share and like. Kung titingnan natin yung mga nanalo, di ba, pinag-usapan na natin isang araw yan eh. Pinag-usapan na natin, ang kailangan lang 8. 8 ang 3/4 ika nga. Ang kailangan po ay makuha ang boto para po sa ma-impeach si BP Sara Duterte. So ibig sabihin 8 lang hindi na siya ma-impeach. Yun ang pinag-uusapan ngayon. Siyempre, si Bongo. Posible naman. Imposible yung bumoto for impeachment dyan. Si Bam Aquino, hindi natin sure kasi may narinig ako sa kanyang video na medyo nandun siya sa side ng not for impeachment. Okay? Pero gayon pa man, ang pinakamatindi ko kasi dito, siyempre tandaan ninyo, si Bam Aquino po ay binitbit ng INC. Although, ang mga Aquino, alam nyo naman, mainit din ang dugo niyan sa mga Duterte kasi sila ang mga Duterte ang nag-expose ng talagang kalokohan ng mga dilawan at mga pinklawan. Pero itong si Bam Aquino, sa tingin ko mukhang hindi siya papabor sa impeachment. Kasi siyempre, ang alam natin dyan, yung usapan sa INC, di umano, may bali-balita tayo, may nagkwento sa atin. Alleged lang ho ito hindi ho ito sigurado. May nagkwento ho sa atin na lahat ng in-endorse ng INC is not favoring impeachment. Bakit ho naman kanyo ganyan? Una-una, kitang-kita nyo naman po na sila ay talagang against sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil sa kanilang for peace reason, talagang against sila. Kaya nga sila nagkaroon pa ng malupit na rally. Di ba? So, ibig sabihin lamang po, malamang lahat ng, i-assume na natin, lahat ng INC na choice ng INC ay not for impeachment. Si Bato, definitely, hindi ho yan impeachment. Di ba? So, 3 na. Ito pa lang yun sa, kalahati pala pinag-uusapan natin dito. Doon sa kalahating bago, 3 na kagad ang hindi papabor. Si Erwin, malamang impeachment yan. Si Kiko, sa tingin ko, impeachment din yan. Kasi, ang alam ko, hindi ho ito in-endorse ng INC. At siguro, ito ang babalanse sa mga pinklawan. Di ba? Meron for impeachment, meron for
anti-impeachment. So parang ganon, malamang si Kiko. Oh. So 3 against 2. Si Rodante Marcoleta, abay definitely, hindi yan for impeachment. So 4 na kaagad. Ping Lacson at si Tito Soto, ay naku po, alam naman natin yan. Yan po ay alyansa. Pero gayunpaman, itong dalawang ito medyo, pag anong ganon ho ito pagdating sa stand eh. So, hindi natin sure kung itong dalawang to ay talagang totodong pro-admin. Pero sige, sabihin na natin, 70% admin sila. So, 30% lang ang hindi admin. Okay? Pero mamaya may papakita tayo mga kababayan na malamang sa malamang etong mga to ay not for impeachment. Bakit? Kasi marami ho ang lalo na sa pag-amin ito ni Tiangco, may inamin kasi si Tiangco na yung nangyari ay talaga namang masasabi nating kasalanan ng Oy, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Sorry naman. Inumulto tayo, animal yun not for impeachment itong dalawang ito, ha? Malamang kasi nga, sabi nga ni Tiangco, isa sa dahilan kung bakit natalo ang alyansa ay dahil sa impeachment na ginawa ni Romualdez. Pia Cayetano. Ayan po, alam naman natin, kapatid yan ni Senator Alan Cayetano. So, more or less, hindi rin po yan sa impeachment. So, ilan na kagad yun? So, sabihin na natin na may 5 na. Sa anti-impeachment, si Camille Villar, definitely hindi yan. Kita nyo naman, ginipit pa ni Marcos ng bandang dulo Kasi nga, pag ganun-ganon siya, nagipit tuloy siya. Pinag-iinitan ngayon yung negosyo ng kanilang pamilya. Definitely, napakalabong mag-impeachment niyan, di ba? So, 6 na. Si Lito Lapid, alam na natin yan. Yan po, walang alam. Anong yan po, walang alam? Hindi, sandali lang. Kayo naman, Si Lito Lapid po, malamang sa malamang, talagang for impeachment yan. Si Amy Marcos, siyempre, dahil utang na loob niya, sana tumupad sa usapan. Utang na loob niya kay BP Sara pagkapanalo niya, malamang sa malamang, yan po ay non-impeachment, no for impeachment, di ba ho? Alam nyo, mga kababayan na makinig tayo, komento ka lang. Alam nyo na talagang sinuka ng taong bayan ito si Amy, Kasi mantakin mo, Marcos ka kaapelido mo yung nakaupong presidente. Nasa number 12 ka. Sa madaling salita, yung tinatawag na sinuwerte ka, hindi ka natapon sa basura. Ika nga. Paano nangyari yun? It's because of BP Sara Duterte. At the same time, nagawan mo ng paraan nyo sa PDP. PDP talaga. Magkano? Again, pag sinabi natin PDP, hindi ho yung Duterte definitely the Duterte is against the decision. Yung endorsement ni Robin Padilla ay personal. Pero doon sa Duterte, definitely they are not in favor or masasabi natin they don't like na ipinasok si Amy last minute. Against po sila dyan. Ako, nakarinig na ako, ayoko na lang magsalita. Sigurado ako nakakarating naman sa kanila ito. Pero they are really against doon sa nangyari. As a matter of fact, ang daming ang kwentuhan doon na nagaganap ngayon. Sino kaya ang yumaman? Ewan ko sa inyo. We're fighting corruption and yet anyway, mga kababayan. So, ayan po. Diyan pa lang, nakapito na. Di ba? Pito na kaagad ang sabihin, hindi para sa impeachment. Ibig sabihin, ayaw nila yung impeachment. 7 na kaagad. So, more or less, doon sa 12 pang natira. Di ba? Yung dati pa, yung mga nandun na,
for sure doon, ang dami doon. Sino pa? Andun si Estrada, 2 Estrada doon. May Villar doon, may Cayetano doon. Yan po, mga siguradong hindi for impeachment yung mga yan. Di ba? O, si pangalan nun, si Villanueva yun, medyo gitna yun. Si Legarda, gitna din yun. Di ba? Si Mig Subiri, dahil nakudita siya ni Escudero. Ano ibig sabihin nun? Alam naman natin walang basbas ng presidente, imposibleng maging Senate President di ba? Si Escudero. So ibig sabihin po niyan, binasbasan ni Presidente Marcos siyang si Escudero. So malamang sa malamang galit po yan si Migs, di ba? So sigurado ako, not for impeachment yan. Maniwala kayo sa akin. So in other words, Philippine Earth, wala na. Pinis na. Kahit ano pang sabihin ninyo, pinis na. Pero may mas matindi pa hong revelasyon dyan. Ito po, matindi hong revelasyon ito na grabe nga eh. Sa loob-loob ko, nakakagulat po itong matinding revelasyon na ito. Ano po yun? Ito, panoorin po natin. Dito mo malalaman talaga na the impeachment na ni VP Sara Duterte ay pinagplanuhan. Hindi lang o pinagplanuhan, sinadyang ilabas before the election. At the same time, dahilan ng pagkatalo ng mga senador ng alyansa. Di ba ho? Ito ho. Kasi ito, wait lang. Pakita natin. Ulit Etong po dito, isa lang talaga ang masasabi mo, dalawa lang, ang masasabi mong talagang alyansa. Ibig sabihin talagang solid Marcos. Actually, baka isa nga lang, si Lito Lapid nga lang. Kasi hindi mo pwedeng i-credit yung si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, nanalo yan not because of Marcos. Erwin Tulfo, nanalo yan because of the family name Tulfo. Established na ang Tulfo eh. So, hindi yan dahil sa mga Marcos. Una yon. Isa pang alyansa, si Ping Lacson at si Tito Soto, both of them, established na po yan. Kumandidato na nga presidente at vice presidente. Hindi na po yan masasabi nating matatalo dahil po sa sila ho ay nasa una-una in-endorse ng isa yung INC. Pangalawa, etong dalawang to, established na yung kanilang pangalan, hindi ho ang dahilan ng pagkapanalo nila ay si Marcos. Napaka-imposible. So si Camille, alam naman po natin, last minute, itinapon sa barko yan eh. Inilaglag yan eh. Kung meron man talagang pinakasolido na sana ay masasabi nating ito talaga ang protege ni Marcos o ito talaga yung bata niya. Alam mo kung sino? Wala. Si Abalos. Kasi si Abalos ang masasabi mong bagong pangalan na binild niya yung pangalan niya under the administration of Marcos. Nag-epal siya. Lahat ng kaipalan ginawa niya bilang SILG. Tapos pati yung pati yung mga accomplishment niya, KOJC, tapos yung mga drug syndicate kuno, yung mga raid na ginawa niya, pinagmalaki niya yun. Ibig sabihin, yung kanyang pinaka quote-unquote pondo para maging senador ay yung accomplishment niya bilang bata ni Marcos. Di ba? Pero, olat. Madaling salita, talagang isinuka ng taong bayan ang Marcos. Yun ang katotohanan. Kasi yung mga iba, hindi naman nila alam. Halimbawa, ito tanong mo yung mga tao sa eleksyon, Lito Lapid, hindi naman nila alam, Marcos ba yan? O ano, basta kilala namin yan, gusto namin yan. Artista yan, panalo yan sa amin. Sa puso namin, panalo na yan. Artista yan, kilala ko yan. Hindi kasi, sorry mga kababayan, ganun talaga mga Pilipino. Marami pa rin sa Pilipino na ngayon na last minute, di nga nila alam. Pupunta nga sila doon sa voting station, hindi nila alam kung sino iboboto nila. Di ba? Bibihira ang makakitang botante na meron silang listahan ng iboboto. Usually, bahala na kung sino yung una namin makita at maganda ang pangalan at nare-recall namin yung pangalan, yun ang iboboto namin.
Uy, alam naman natin si Lito Lapid, talagang natulog na yun dyan. Ay, natulog. Sorry naman. Sorry. I mean, nabulok. Ay, mali. Tumagal na sa Senado. So, hindi yan dahil Marcos, di ba? So, lahat ito, mga pangalan na nandyan, ay hindi yan Marcos. Hindi yan naidikit sa Marcos. Hindi katulad ni Bongo. Ay, alam natin, Bongo, Duterte yan. Bato de la Rosa, abay Duterte yan. Yeah? Rodeante Marcoleta, abay Duterte rin yan. Alam na kagad ng taong bayan yan. Ay, mi Marcos, manggagamit. Sorry. Duterte. Duterte din yan eh. Sorry naman. Doon pala makikita mo na mga kababayan, bakit ko sinasabi ito? Dito sa nanalo sa 12 na to, walang solidong Marcos dyan. Yung mga yan, si Ping Lacson tsaka si Dito Soto, mga ano lang yan mga umaangkla lang yan Pero hindi yan talaga yung dumidikit sa Marcos. Hindi ganyan yan. Personalidad yan.